Nakakagulat na ebidensya ng life after death. Kapag dumating na ang oras na kailangang lisanin mo na ang mundo, ano kaya ang naghihintay sa iyo sa kabilang buhay? Liwanag, mga ulap, langit, at si San Pedro na naghihintay sa gate? Kaluluwa mong unti-unting humihiwalay sa katawan mo? O baka naman isang endless darkness? Mahirap isipin, lalo na't wala namang siguradong sagot. Pero kahit parang imposible, may mga kwento at karanasan na sinasabi ng mga tao na nagbigay liwanag sa tanong na, meron bang afterlife? Ano ang mga ebidensya na nagsasabing totoo ang afterlife? At paano ito pinatunayan ng mga taong nauna sa kabilang buhay? Tara, pag-usapan natin yan. Isipin mo, nag-aalaga ka sa isang lola na bedridden. Hindi na ito nakakausap ng maayos. Pero isang araw, nagpapahiwatig siya na tila may nakikitang hindi mo nakikita. Sinabi niya na nakikita niya ang kanyang yumaong asawa o mga kamag-anak na matagal nang pumanaw. Nakakatakot man, pero ayon kay William Barrett, posible raw ito. Sa kanyang pag-aaral, sinabi niya na may ebidensya ng mga ganitong karanasan na maaaring magpahiwatig ng life after death. Si William Fletcher Barrett ay isang British physicist at psychical researcher na naglaan ng halos 50 years sa pag-aaral ng mga hindi maipaliwanag na phenomena. Isa sa mga pangunahing topic ng kanyang pananaliksik ay ang deathbed visions, mga karanasan ng mga taong malapit ng mamatay. Ang mga deathbed visions ay isang kakaibang pangyayari kung saan ang isang taong nasa bingit ng kamatayan ay nakakakita ng mga pumanaw na mahal sa buhay o iba pang nilalang mula sa kabilang buhay. Ayon kay William, may ilang kaso na mahirap ipaliwanag bilang simpleng guni-guni lang. Halimbawa, may mga nakakita ng mga kamag-anak na hindi nila alam na namatay na pala. Sa ibang pagkakataon, nakikita nila ang isang liwanag o magagandang tanawin na parang sumasalubong sa kanila. Ayon sa mga kwento na nakalap ni William, consistent ang mga pattern ng mga karanasang ito. Hindi lamang ito limitado sa isang culture o paniniwala ng isang tao. Pareho ang mga report sa iba't ibang parte ng mundo. Sinuri niya ang mga testimonya mula sa mga doktor, nurse, at mga kaanak na nasa tabi ng mga namatay. Isang halimbawa ay mula mismo sa karanasan ni Lady Florence Elizabeth Barrett, ang asawa ni William. Bilang isang obstetrician sa isang maternity hospital sa London, nakasaksi si Lady Barrett ng maraming deathbed visions. Isa sa mga pasyente ni Lady Barrett ay nakaranas ng heart attack matapos manganak. Habang hawak ni Lady Barrett ang kamay ng babae, bigla itong nagsalita at sinabing, "Oh, don't hide it. It's so beautiful." Pagkatapos, tumingin ang babae sa kabilang parte ng kama at sinabing, "Oh, why there's Vida?" Tinutukoy nito ang kanyang kapatid na babae na namatay 3 linggo na ang nakalipas. Hindi alam ng babaeng ito na pumanaw na pala ang kanyang kapatid dahil hindi ito ipinaalam sa kanya ng pamilya dahil sa kanyang malubhang kalagayan. Ito ay isang mahalagang kaso para kay William. Ayon sa kanya, hindi ito pwedeng i-explain bilang hallucination lang o epekto ng gamot. Ito anyay ebidensya na totoong nakakakita ng mga espiritu ang mga taong malapit ng mamatay. Hindi lang isang beses nangyari ito, maraming ganito sa libro ni William. Kaya ang libro ni William na Deathbed Visions ay naging napakahalaga sa pag-aaral ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Bagamat hindi niya napatunayan ng husto ang life after death, naniniwala si William na ang mga ebidensyang nakalap niya ay malakas na nagpapahiwatig ng posibilidad ng life after death. Paalala niya, dapat laging bukas ang isip ng mga scientists sa mga bagong discoveries. Kahit gaano kakaiba o kahit mukhang imposible, dapat pag-aralan pa rin ito ng mabuti. Dahil baka sa mga misteryong ito natin matutuklasan ang tunay na kahulugan ng buhay at kamatayan. Magkapareho ang ilang natuklasan nina Carlis Osis at William Barrett tungkol sa deathbed visions. Noong 1959 sa New York, sinimula ni Carlis, isang Latvian-born parapsychologist, ang kanyang pilot study tungkol sa mga karanasan ng mga taong malapit ng mamatay. Nagpadala siya ng mga questionnaire sa mga ospital sa Amerika at India at tinanong ang mga doktor at nurse kung ano ang nakita ng mga pasyente bago sila pumanaw. Sa pag-aaral na isinagawa ni Carlis, natuklasan niya na halos 50% ng mga pasyenteng malapit ng mamatay ay nakakaranas ng deathbed visions. Marami sa kanila ang nakakakita ng mga kamag-anak na matagal nang patay, mga anghel o maliwanag na ilaw. Ang pinaka-interesting na natuklasan ni Carlis ay kahit iba-iba ang relihiyon at kultura ng mga pasyente, pareho ang mga klase ng pangitain na nararanasan nila.
Isang halimbawa, ang kaso ng isang babaeng malapit nang mamatay sa isang ospital sa United States. Bigla na lang itong umupo at ngumiti ng todo, sabay sabing, "Oh, Katie, Katie," na para bang may nakikita siyang pamilyar na mga tao. Pagkatapos nito, bumagsak siya at nawalan na ng buhay. Nalaman nila na may dalawang Katie na kilala ang babae, isang kaibigan at isang tiyahin. Naisip ni Carlis, baka dahil lang ito sa gamot o sa mental health problem. Pero noong mga sumunod na taon, gumawa siya ng mga bagong pag-aaral. Tinignan niya kung may epekto ang lagnat, gamot o karamdaman sa pag-iisip sa mga nakikita ng mga pasyente. Pero kahit may mental issues o mataas ang lagnat, pareho pa rin ang mga nakikita nila. Nagsagawa rin si Carlis ng research sa India upang pag-aralan ang mga deathbed vision sa mga non-Christians. Ayon sa pag-aaral ni Carlis, karamihan sa mga Indians ay nakakakita ng mga Diyos, lalo na ang mga Diyos ng Hindu. Maraming pasyente ang nagsasabing nakita nila si Lord Yama, ang Diyos ng kamatayan, at pagkatapos ng kanilang pagkikita, bigla na lang silang namamatay. Pero may isang kakaibang kwento si Carlis tungkol sa isang Kristiyanong lalaki sa isang ospital sa India. Malapit na siyang palabasin ng ospital nang biglang makaramdam ng sakit sa dibdib. Sinabi ng doktor na wala siyang dapat ipag-alala, pero sinabi ng lalaki na mamamatay na siya. Nagulat ang doktor at tinanong kung paano naman niya nalaman. Sabi ng lalaki, nakita niya si Jesus at kumaway ito sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ng lalaki na ilang minuto na lang ang natitira sa kanya at nagkatotoo nga ang sinabi niya. Bago siya tuluyang mawala, ang last word niya ay, "I am going." May isa pang kwento tungkol sa isang Hindu na may mataas na lagnat. Bigla siyang umupo sa kama at sumigaw, "May nakatayo doon! May karwahe siya! Siguro isa siyang yamdut. Mukhang may kukunin siya. Nanghasar siya na kukunin niya na ako." Ang yamdut ay isang nilalang sa relihiyong Hindu na kilala bilang tagapaghatid ng kamatayan. Maya-maya, sumigaw ang lalaki na may humihila sa kanya palabas ng kama. Humingi siya ng tulong sa nurse, pero huli na. Kinuha na siya ng yamdut at tuluyan nang namatay. Sa pag-aaral ni Carlis, nakita niya na ang mga pangitain bago mamatay ay may kaugnayan sa paniniwala ng tao. Halimbawa, ang mga Hindu ay nakakakita ng kanilang mga Diyos, samantalang ang mga Kristiyano naman ay nakakakita ng mga tauhan sa kanilang relihiyon. Pero ang pinaka-interesting para kay Carlis ay kung paanong pareho ang mga karanasan ng taong makakita ng espiritu kahit saan man sila sa mundo. Meron ding pag-aaral na nagsasabing ang mga taong nawala sa normal na kaisipan ay biglang makakaranas ng pagbalik ng kanilang klarong memorya bago sila mamatay. Ito ang tinatawag na terminal lucidity o huling paglinaw ng isip. Isipin mo, may isang tao na may malalang karamdaman, hindi na makagalaw o makapagsalita. Tapos bigla na lang gumising siya isang araw na parang walang nangyari. Nagsasalita, nakangiti at masaya. Parang binigyan siya ng huling pagkakataon para magpaalam sa mga mahal niya sa buhay. Minsan, may mga taong galing pa sa coma na bigla na lang babangon at sasabihing, "Hello sa inyo," tapos wala na. Natapos na doon ang kwento niya. Kahit noon pa man, may mga kwento na tungkol dito. Parang alam ng mga taong ito na malapit na silang mamaalam sa mundo, kaya binibigyan sila ng pagkakataong magpaalam ng maayos. Ayon sa mga pag-aaral, karamihan sa kanila ay namamatay ilang araw, oras o minuto pagkatapos ng kanilang last goodbye. Halimbawa nito ang kwento ng isang 92 years old na lola sa UK. Matagal na siyang may Alzheimer's. Hindi na niya kilala ang pamilya niya. Hindi na alam kung nasaan siya. Pero isang araw, bigla siyang naging normal ulit. Naalala niya lahat. Nakipagkwentuhan siya sa pamilya niya. Inalala ang lahat ng mga masasayang alaala nila. Masaya at malinaw ang kanyang pag-iisip. Pero pagkatapos noon, pumanaw na siya. Nakakalungkot man pero ang mahalaga ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagpaalam. Meron pang kakaibang kwento na nangyari sa Germany. May 26 anyos na babae na si Anna Katharina Emmer. Mula pagkabata, hindi siya nakapagsalita o nakakain ng mag-isa. Parang wild animal daw siya ayon sa mga doktor. Isang araw, nasa ospital siya dahil pinutol ang kanyang binti dahil sa osseous tuberculosis. Pinatawag ng mga doktor ang pamilya niya dahil alam nilang hindi na ito magtatagal. Habang kasama ang pamilya, bigla na lang nagsalita si Anna at nakipag-usap sa lahat. Masaya siya at matalino. Kumanta-kanta pa siya tungkol sa kapayapaan. Pagkalipas ng kalahating oras, namatay na siya. May iba't ibang theory ang mga scientists kung bakit ito nangyayari.
Maaaring dahil sa biglang pagtaas ng electrical activity sa utak, huling pagsisikap ng utak na gumana habang nawawala ng oxygen, pagkawala ng mga brakes sa utak o ang pagkawala ng kontrol at pagbabago ng mga chemicals sa utak. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na naiintindihan ng science ang pangyayaring ito. Kung may nagpapakita mga espiritu, religious figure, o kaya naman pagbalik ng normal na pag-iisip, alam nyo ba na may mga nagpatotoo na rin na posible ang reincarnation? Maraming mga kaso ng mga bata na nagsasabing naaalala nila ang kanilang past lives. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa nito ay ang kwento ni James Leininger. Noong 2 years old pa lang si James, nagsimula siyang magkaroon ng matinding bangungot tungkol sa pagbagsak ng eroplano. Kapag binabangungot siya, sumisigaw siya sa takot na para bang natrap sa eroplano. Paglipas ng panahon, nabanggit niya sa kanyang mga magulang na siya raw ay isang American pilot na namatay nang barilin ng mga Hapon ng kanyang eroplano. Nagbigay siya ng mga detalye tulad ng pangalan ng American aircraft carrier, ang pangalan ng kanyang kaibigan sa barko, at ang lugar kung saan nangyari ang aksidente. Hindi makapaniwala ang mga magulang ni James kaya agad itong nag-imbestiga hanggang sa natuklasan nila na ang mga sinasabi ni James ay tumutugma sa buhay at kamatayan ng isang World War II pilot na nagngangalang James Houston. Ang mga detalyeng ito ay hindi dapat alam ng isang batang kasing edad ni James. Ang kasong ito ay pinag-aralan ni Dr. Jim Tucker ng University of Virginia. Ayon sa kanya, bago pa man natuklasan kung sino si James Houston, may mga naitala ng pahayag si James Leininger na tumutugma sa buhay ng piloto, kabilang na ang isang TV interview sa kanyang mga magulang. Sa ngayon, patuloy pa rin na naghahanap ng kasagutan tungkol dito. Ang tanong tungkol sa kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos ng kamatayan ay matagal nang pinag-uusapan ng mga tao. Ayon sa research ni Dr. Sam Parnia, Direktor ng Critical Care at Resuscitation Research sa NYU Langone Medical Center, kapag namatay ang isang tao, ang utak ay nagsisimulang mawala ng function. Pero bago ito tuluyang mangyari, nawawala ang mga natural na braking system ng utak. Dahil dito, biglang lumalabas ang buong consciousness ng tao. Maraming taong nakaligtas sa near-death experience ang nagsasabi na parang mas malinaw at matalas ang kanilang pag-iisip sa mga sandaling iyon. Nararamdaman nila ang lumalakas ang kanilang awareness at naiintindihan nila ang mga nangyayari sa paligid nila. Pero hindi lahat ng scientist ay sumasang-ayon sa ideyang ito. Ayon sa iba, ang mga karanasang ito ay dulot lang ng utak na nagpupumilit na gumana kahit kulang na sa oxygen. Kaya may ilan ding tao ang nagsasabing noong sandaling namatay sila, wala silang nakita o naramdaman. Ganito ang nangyari kay Dr. Sean George, isang doktor mula Australia na inatake sa puso noong 2008 habang nasa isang medical conference. Bigla na lang tumigil ang tibok ng puso ni Dr. George. Sinubukan siyang buhayin ng mga kasama niya gamit ang CPR at defibrillator sa loob ng halos 1 oras. Pero wala pa ring nangyari. Wala siyang pulso, kaya idineklara na siyang patay. Matapos ang 1 hour and 25 minutes, biglang bumalik ang tibok ng puso ni Dr. George. Himala itong may tuturing ng mga doktor. Nang magising siya, sinabi ni Dr. George na habang walang tibok ang puso niya, wala siyang naaalala o naramdaman. Walang ilaw, walang tunog, walang kahit na ano. Para bang nawala ang diwa niya at hindi na niya alam ang nangyayari sa paligid. Sa halip na makakita ng liwanag o makakita ng mga taga-sundo, para kay Dr. George, ang tanging nakita niya ay mahabang itim na space sa kanyang alaala. Ang kwentong ito ay nagpapakita na hindi lahat ng near-death experiences ay may kakaibang pangyayari. May ilan tulad ni Dr. George na nagsasabi na wala silang ibang naramdaman o nakita. Kumbaga talagang wala lang. Bagay na patuloy na pinag-aaralan ng mga scientists at isang malaking misteryo hanggang ngayon. Bakit nga ba misteryo? Dahil lahat tayo ay buhay pa. Malalaman o makukumpirma lang natin ito pag narating na natin ang other side, na sana matagal-tagal pa. May mga kwento tungkol sa liwanag, espiritu o religious figure na sumusundo sa mga taong malapit ng mamatay. May mga pag-aaral din tungkol sa reincarnation. Maaaring ang ilan sa mga ito ay gawa lang ng utak ng tao, pero maaari ring totoo. Ang mahalaga, hindi natin sinasara ang isip natin sa mga posibilidad na ito. Dahil habang lumalawak ang teknolohiya, baka sa mga susunod na taon, may makita tayong bagong ebidensya na magbabago sa pananaw natin sa buhay at kamatayan.
Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.